Hello science fans! Meron akong tanong. Pag bumibili ka ng mga produkto na may label na biodegradable, sa tingin mo ba nakakatulong ka sa kalikasan? Sa tingin mo ba gumawa ka ng isang environmentally friendly na decision? Paano kung sabihin ko sa'yo na merong mga biodegradable plastics na hindi naman talaga nagbabidegrade or nabubulok sa paraang iniisip mo? At actually, minsan, mas pinapalala pa nila ang problema. Sa video natin ngayon, pag-uusapan natin ang science behind biodegradable plastics at tatalakayin natin ang mga tanong na ito. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng biodegradable, compostable, at recyclable? Bakit hindi natutupad ng biodegradable plastics ang mga pinapangako nila? At totoo bang mas eco-friendly ang bioplastics o marketing lang ito? Pero bago ang lahat, gusto ko munang mag-hi sa ating mga bagong manonood. Ako po si Chona and I'm your resident Filipina scientist. Isa po akong researcher sa field ng molecular ecology at nasasaktan na po ako sa dami ng organisms at ecosystems na naaapektuhan ng plastic pollution. Isa rin po akong guro at layunin ko pong ma-inspire ang aking mga estudyante para kumilos para protektahan ang ating kalikasan. At ang Siyensya ay ang aking science communication channel, kung saan gustong-gusto ko pong sinishare ang mga nerdy at geeky things sa tungkol sa STEM na nagpapasaya sa akin. So, ano nga ba ang pagkakaiba ng biodegradable, compostable, at recyclable? Unahin muna natin sa paglilinaw ng mga terms. Ang biodegradable plastics ay mga plastics na dinisenyo para mabulok at maging tubig, carbon dioxide, at biomass sa presence ng mga microorganisms. Pero may catch, kailangan ng perfect conditions para mangyari ito, katulad ng mataas na temperature, moisture, at pati na rin presence ng oxygen. Kung wala nito, basically para lang silang regular na plastic na nakabaon lang sa loob ng isang landfill pero walang nangyayari. At ang mas malala, merong mga biodegradable plastics na mas matagal pa mabulok kesa sa katawan natin. For example, yung PLA or polylactic acid. Pag napunta siya sa karagatan, hindi talaga siya natutunaw kasi wala yung perfect conditions na tamang init, tamang moisture, at tamang presensya ng oxygen at microorganisms. Dekada o siglo ang tinatagal nila, katulad lang din ng normal na plastic. So in short, biodegradable lang sila in theory kapag perfect yung conditions. At alam mo ba, may mga organisms na sa dagat na nag-evolve para tumira sa plastic. May mga nakita na ang mga mananaliksik na mga floating pieces of plastic na nagmumukhang parang coral reef. Tinitiran siya ng mga alimango, ng mga barnacles, at ng kung ano-ano pa. Tinatawag na itong plastisphere, isang kakaibang ecosystem na nakikita sa mga lumulutang na plastic sa karagatan. Pero hindi pa alam kung ano ang epekto nito sa kalikasan. Ang compostable plastics naman ay isang uri ng biodegradable plastic na medyo mas demanding. Nabubulok lang sila ng maayos pag sila ay nasa isang industrial facilities na nagbibigay ng specific na temperature at pati na rin specific na industrial processing. Siyempre, kung tama ang proseso, nabubulok sila sa loob lang ng 22 days. Mas mabilis pa sa balat ng ibang uri ng prutas. Ang recyclable plastics naman, hindi nabubulok pero pwedeng gamitin ulit. Pinapainit, tinutunaw, tapos ginagawang bagong produkto. Para lang silang Lego, binabaklas, tapos bubuuin ulit. Kabilang dito ang mga water bottles at mga lalagyan na gawa sa polyethylene at polypropylene. For example, yung isang kumpanya na tinatawag na Climate Science ay gumagawa ng mga signs na gawa sa 100% bio-based recyclable plastic at 100% recycled aluminum. At dahil dito, ang mga produkto nila ay nakakabawas sa basura, mababa ang carbon footprint, at napaka-environmentally friendly naman talaga. So, bakit hindi nga ba tagapagligtas ng kalikasan ang biodegradable plastics? So, dito na nagiging magulo ang lahat. Sa lab o industrial conditions lang, nabubulok talaga ng tuluyan ang biodegradable plastics. Sa tunay na mundo, sa dagat, sa kanal, sa tabing daan, hindi talaga sila nabubulok ng maayos. Imbes na maglaho, nagiging microplastics sila. Isipin mo ang glitter. Kapag nahulog mo na,
mahirap nang alisin. Ganyan ang microplastics, kumakapit sa tubig, sa lupa, at pati na rin sa loob ng isda at iba't iba pang hayop at halaman. At ito ang nakakagulat. Ang biodegradable plastic, pag napunta siya sa landfill, tas wala siyang supply ng oxygen, naglalabas siya ng methane, isang uri ng greenhouse gas na 80 times mas potent kaysa carbon dioxide. At may isang pag-aaral mula sa Ohio State University na napakaraming produkto na labeled na biodegradable plastic ang hindi talaga nabubulok at nagko-contribute lang ng toxicity sa mga ecosystem kung saan sila makikita. Ngayon, bakit nga ba nakakasama ang plastic na basura? Tingnan natin ang big picture. Ang tradisyonal na plastic na gawa sa fossil fuels ay kailangan ng daan-daang taon bago ito mabulok. So, kinakain siya ng hayop, bumabara siya sa ilog, at bumabalik ito sa atin in the form of microplastics na nahihinga natin sa hangin, nakakain natin sa pagkain, o naiinom natin sa tubig. Noong 2023 nga, meron ng ulat na may microplastics na sa ulap ng Japan. Imagine nyo yun, pwede pala silang sumama sa hangin, makaapekto ng climate, at bumalik sa atin bilang isang ulan ng microplastics. Kahit biodegradable plastics, pag hindi tama ang pag-dispose, nagdadagdag lang sila ng problema. Nagkikreate ng pollution, nagdadagdag ng greenhouse gases, at naglalabas ng lason sa lupa. Ayon sa Plastic Oceans International, kailangan nating kilalanin ng iba't ibang uri ng plastic para makagawa ng tamang solusyon. Kasi hindi lahat ng eco-friendly na plastic ay totoo. Yung iba, greenwashing lang. At dahil may 7 karaniwang uri ng plastics, ang ibig sabihin nun, hindi pwedeng iisa lang ang solusyon. Halimbawa, ang PET, medyo straightforward yung pag-recycle sa kanya. Pero ang PVC, hindi masyado. Ibig sabihin, dapat akma ang solusyon sa uri ng plastic na makikita sa isang community. At dapat, meron silang mga recycling or tamang facilities para ma-manage ang plastic waste nila. At alam mo ba, may halamang singaw o fungi na kumakain ng plastic? Ang tawag dito ay Pestalozopsis microspora. Nadiskubre ito sa Amazon rainforest at kaya nitong kumain ng polyurethane kahit walang liwanag at oxygen. Di ba may pag-asa sa science? Wait, pero mas maganda ba ang bioplastic? Ang bioplastics naman ay plastic pa rin, pero gawa sa renewable sources, katulad ng mais, sugarcane o kaya algae. Sa theory, maganda kasi renewable tapos mababa ang carbon footprint. Pero hindi lahat ng bio-based ay biodegradable. Parang pag sinabi nilang natural ingredients, hindi naman ibig sabihin nun healthy yun para sa'yo. Kunwari, yung arsenic, natural siya, pero nakakalason siya pag kinain mo, di ba? So, maraming bioplastics ang nabubulok lang pag nandun sila sa industrial setting. Tapos, pag nagtatanim ka ng crops para gawing bioplastics, kailangan din yan ng lupa, tubig, at energy. So, pwede pa siyang magdulot ng deforestation o kaya pagkakulang sa supply ng pagkain. Pero may mga examples din naman na nakaka-inspire, katulad ng Voss Helm sa Germany na gumagawa ng helmet sa isang bio-based plastic na tinatawag na Terrafilm. Isa itong bioplastic na hindi biodegradable. So, nakakabawas sila ng fossil fuel use sa paggawa nila ng mga ganitong uri ng produkto. So, ayun na nga, meron kasi tayong nag-e-exist na greenwashing trap, mga kasinungalingang eco ang nature. Dito kasi pumapasok ang pagiging tuso ng marketing. Napakaraming produkto sa merkado ngayon ang may label na biodegradable pero walang paliwanag. So walang standard, walang information kung nabubulok sila sa lugar mo, at wala ring information kung nagiiwan sila ng toxic residue. May kumpanya nga na gumagawa ng wine corks gamit ang biopolyethylene. Tunog eco-friendly, di ba? Pero kung hindi siya i-recycle or ipoprocess ng tama, pollution pa rin ang contribution nito sa lugar natin. So sayang lang yung effort. Ayon sa science, hindi sapat ang biodegradable plastics. Ang kailangan natin ay mas maayos na waste management facilities katulad ng mas maraming industrial composting facilities. Kailangan din natin ng smarter technologies katulad ng chemical recycling. Siyempre, kailangan natin ng malinaw na labeling at mga policies against greenwashing. At higit sa lahat, magbago ang ating mindset.
Mas konti ang plastic, mas maganda. May mga kumpanya katulad ng Nestle, Borealis, Uponor at Wastewise na gumagawa ng katulad ng chemical recycling. Binabalik nila ang mga plastic to their molecular components. Parang magic, di ba? Pero science siya. Kaya, sa susunod na may makita kang label na biodegradable plastic, kailangan mong isipin, saan ito matatapos? Kaya ba nitong mabulok dito? Dahil hindi laging totoo ang nakasulat sa label. Imbes na puro green products ang hanapin natin, itulak natin ang mas maayos na sistema, mas malinaw na science at mas tamang mindset. Pero alam niyo kung ano pa ang isang trahedya na pwede nating gawa ng solusyon? Ang napakakuonting kababaihan sa STEM community. Kaya ngayong taon, layunin po naming masuportahan pa ang maraming kababaihang researchers sa field ng STEM through the 2025 Scientia Thesis Grant. Pero hindi po namin ito magagawa ng mag-isa. Ang aming fundraising ay nagsimula na noong March 1 at tatagal hanggang August 2025. Bawat ambag niyo po ay makakatulong. Pwede po kayong mag-donate through GCash and BDO at ang mga information na kailangan nyo ay makikita sa screen at pati na rin sa link ng video na ito. Walang budget? Okay lang. Pwede ka pa rin tumulong. I-share lang ang fundraising link sa mas maraming tao para mas maraming makaalam ng ating advokasya. Tulong-tulong po tayong magparami pa ng mga kababaihan sa field ng STEM. May kwento ka ba or frustrations tungkol sa eco-labeling or greenwashing? Share mo naman sa comment section below.